And kung bago ka pa lang dito sa aming channel mga katanim, paki-click na rin ang subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. So ngayon naman mga katanim, tapos ko na maipakita sa inyo yung tamang paglabi ng ating mga saging nakabindis. And ngayon naman mga katanim, pupunta naman tayo doon sa may packers. So ito yung mga packers mga katanim, yung mga responsable sa pagpasok ng mga saging doon sa loob ng boxes. So medyo critical na ito mga katanim, no, kasi mayroon tayong sinusunod na mga pattern at ano-ano yung mga foam. May mga foam tayo na nilalagay sa kanyang crown para hindi siya magka-cause ng bruising doon sa loob ng boxes. So ayan, ipapakita ko na sa inyo mga katanim. And bago pala tayo simula mga katanim, shoutout pala natin yung katanim na nag-comment doon sa ating video. Shoutout sa iyo katanim Manla TV Vlog. Ayan, salamat sa iyo sir sa pag-comment doon sa ating nakaraang video. And ingat ka dyan palagi and God bless. So tara mga katanim, samahan niyo ako kung ano yung mga tamang pagpack sa ating saging nakabindi sa pagpasok doon sa loob ng boxes. So tara, let's go! Okay, good morning ulit mga katanim, no? Nandito na tayo ngayon sa Labiling area. Ayan, ito Labiling area, and nandito yung ating nakatoka or in charge sa ating Labiling area, si Ate Vicky, katanim ni Ate Vicky. Shoutout sa iyo katanim at Ate Vicky. And dito naglalagay na siya ng mga pandikit or sticker. Ayan. So ito yung mga ginagawa ng ating labiler mga katanim, no? Ayan, pagkatapos doon sa may timbangan, dito naman sa labiling area siya yung naglalagay ng label. So ilang label ba nilalagay mo katanim natin Vicky sa isang hands? Tatlo, okay. Tatlong label lang yung mga katanim, no, para ma-identify natin kung ano yung cutting order or yung CO natin sa kung anong boxes na ginagamit natin. Ito yun mga katanim. And pagkatapos nyan lalagyan ng label, and syempre lalagyan niya ito ng protection para hindi magtatama yung inner at saka outer ng mga finger. Ayan mga katanim, oh. Ayan. Okay. Talagang maliit lang siya na foam mga katanim, no, pero malaking tulong na po ito para sa ating saging nakibindis, para nang sa ganon sa pagpasok doon sa loob ng boxes, hindi talaga siya magkakaroon ng mga bruising or yung mga damage. Ayan. Yung pinaka-point natin dito mga katanim, bakit natin nilalagyan ito ng suksok is para maiwasan natin yung point scar. Okay. Ayan mga katanim, nandito na tayo ngayon sa packing area. Ayan, mga packers ito mga katanim, no? Sila yung nagpapasok ng mga saging nakabindis, yung mga hands sa loob talaga ng boxes. So ito, napakasensitibo ito mga katanim kasi sila yung responsibilidad kung paano talaga magpasok sa loob ng boxes, kasi doon sa weighing area may natitimbang tayo na malaki, yung 4 hands, 5 hands at saka 6 hands. So dito malalaman natin dito kung ano yung pattern na ginagawa nila. So ito si katanim na Kim. Ayan, katanim na Kim, hello, shoutout sa iyo. Yan. Good morning. So ilang hands ba yung pinapak mo ngayon katanim na Kim, no? Sa 4 hands. 4 hands ito. Ito yung pinakamalaki na hands. So ayan, ano ba yung tawag sa ganyan na pack katanim na Kim? Line pack. Line pack ito. So ayan, ito yung pinakatama na procedure mga katanim sa pag-pack ng 4 hands, kasi inaayos niya ito yung mga hands o yung mga finger ng ating saging para nasa tamang placement talaga siya. Ayan, and iniiwasan natin ito na crown kasi nagpapatong-patong na ito mga katanim, eh. And kung hindi tama yung mga placement ng ating mga fingers doon sa loob ng boxes, magkukos talaga siya ng bruising, and yung mga damages, kinatawag natin ito na crown ride. So ayan, and dalawa pala sila ito si katanim na, hello katanim na Ate Risa. Yan, so dalawa sila ngayon dito na in charge para sa pagpack, and pagkatapos binabacuum nila ito. And kung makikita nyo mga katanim,
Ayan. Kung makikita nyo mga katanim, may nilalagay sila na parang magic sarap or ethylene absorber. Ethylene absorber mga katanim. Ito yung pinaka trabaho ng ethylene absorber mga katanim para hindi siya madaling mahinog. Ayan. Okay. So ayan. Ito na yung 4 hands na ipapak ni Katanim na Kim, and aayos na siya ng boxes para sa paglalagyan. And syempre nilalagyan niya ng foam sa magkabilang side para hindi yun mabutas yung ating vacuum bag. Ayan, kasi napakanipis lang ito, and para pag dating doon sa may vacuum area, wala talaga siyang singaw. Ayan, ito yung Ayan. So inaayos talaga mga katanim yung pagpack ng ating saging na purhas, kasi medyo malaki-laki ito na porsyon. Okay, ayan. Okay. Yan mga katanim, no, sa nakaraang video naipakita ko na sa iyo kung ito yung pinaka main purpose ng ating protection, para hindi magtatama itong outer at saka inner na mga finger. Ayan. Inaayos niya na maayos yung ating protection na foam. Okay. And pagkatapos nilalagyan niya ng ethylene absorber. Ayan. And doon naman tayo sa may kabila kay Katanim na Risa. Pupuntahan natin siya. So ayan, naglalagay siya ng coding kung ilan ba yung hands na pinapak niya. So ito 6 hands ito. And ito yung vacuum bag. Sinusuotan niya ng vacuum bag. And nilalagyan ng foam doon sa magkabilang gilid para hindi madaling mabutas itong ating vacuum bag. Yan yung pinaka main purpose. Okay. So ayan, inaayos niya ng mabuti, and may matting. Okay, bali 6 hands ito mga katanim, no? Hindi pala ito line pack. Bali ang tawag, anong tawag dito Katanim na Kim na pattern sa iyong pagpack na 6 hands? Cross pack. Okay. So ito pala Katanim na 6 hands ito. Bali hindi ito magkatulad sa 4 hands na line pack, ito ay cross pack. Ayan. So yan yung tamang placement ng ating 6 hands na hands mga katanim, no? Ayan, may pattern talaga siya para maiwasan natin yung mga damages sa loob ng boxes. And yan, makikita nyo mga katanim, ang daming nakalagay na foam. Okay. Ayan, kinukuot sa ilalom. Importante talaga na kuuton talaga sa ilalong, kasi ayan, so talagang dinudoko talaga sa ilalim yung ating mga finger ng saging para nasa maayos talagang placement. And ito si Katanim na Kim and Katanim na Risa, Ate Risa, sila yung pinakamagaling na mandudukot or mangunguot dito. Ayan. Okay. Ayan. Kung sa Bisaya, hawad kayo sila manguot. Mangunguot yun ay. Okay. Ayan. Small, wala small? Small, magalahi o duplas ka? Kuot, then sabay doot. Okay. Napakasarap niyan. Tapakiramdam. Okay. Ayan mga katanim, ito yung mga saging na natapos na matimbang, tapos na malabilan. Nilagyan na ng suksok yung protection. Yan, ready for pack na siya. Ito yung ating mga katanim na packers. Yan. Okay, 6 hands ito na pinapak ni Ate Risa. Cross pack ito mga katanim. Ayan.
And dito kay Ate Kim is 4 hands ito. Hindi ito magka-parehas sa kanya na cross pack. Ayan, cross pack ito. Then ito sa kanya is line pack. Okay. Yan yung pinagkaiba ng ating 4 hands and saka 6 hands. Pero the same price pa rin siya mga katanim, no? Big hands pa rin siya ito. And magkaiba lang yung pattern sa kanyang pagpack kasi yung 6 hands is siyempre 6 na piraso na hands yun. And itong 4 hands is 4 lang. Okay. Ayan. Pagkatapos nilalagay ito ang tripod doon sa taas na Rolex para itulak doon banda sa may wear side. Okay. Ayan. Binabacuum. Ayan mga katanim, ito yung napakita ko sa inyo kung paano yung tamang proseso na pagtak ng ating saging, kung saan ipapasok na natin ito saging sa loob ng boxes. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-demonstrate. So una, maglalagay tayo ng itong dito sa boxes para sa kanyang protection. Okay. Ayan. Lalagay tayo ng mating. And ang ating papacking ngayon is 5 hands. So ang pattern niya is yung 9 pack. So ayan, papakita ko sa inyo mga katanim. So kailangan talaga na tama yung placement sa ilalim para maiwasan natin yung crown ride at saka yung mga freeze bros. Okay. Huwag na kayong maingay dyan. Nagtatrabaho kami dito. Wala. Baka ko. Ayun tayo, Chris. Huli ba? Huli. Ito yung pinaka-finish product ng ating 5 bands mga katanim. Kailangan talaga naka-placement siya ng ayos para maiwasan natin yung high pack para yung mga bruising is wala talaga. So ayan. And katapos natin itong mga katanim is babacuumin natin ito para ma-freeze siya at nasa ganon hindi yung hangin sa loob is kukunin natin. Okay. And ito yung code niya, 5 hands. Okay. Asa man igikan? So ito mga katanim, 6 hands naman ito. Bali, magkaiba ito sa 5 hands. And iba yung pattern niya. Ang tawag natin sa pagpack nito is cross pack. Okay. Ayan mga katanim, papakita ko sa inyo kung paano ang pagpack ng cross pack. So maglalagay tayo ng ating at saka mga foam. Ayan. Ito yung pinakatamang placement niya sa ilalim mga katanim. So yun mga katanim, napakita ko sa inyo cross na yung kanyang pattern. So ganyan lang kasi po mga katanim sa pagpack ng ating saging kung saan ipapasok natin ito saging na kabili sa loob ng boxes. So ayan. Kaya naman ito mga katanim, ang tawag natin dito sa cutting order is ito yung cluster. Mali iba naman ang pattern nito mga katanim kung ano yung pagpack nito. So ayan, ipapakita ko sa inyo mga katanim kung ano yung tamang pagpack ng ating cluster kung natawag na special product.
So, yan. Una, yun, ihilira mo dito sa ilalim yung mga Lalim ng bukbok. ganito. Siguro mga kalangko. Butlot pa eh. Ah, mo na. Lagyan ng ano daw, pipom. Lagyan na lang yan. Hindi ka na mabuti yung katawan magpa. Kaliw ko din na. Pare, Ikit ang star ang dawag ko pala, hindi pala tayo. Ako'y pumya. Kom. Bro na ma. So yan mga katanim, tapos ko na may pakita sa inyo kung ano yung tamang process o pagpack ng ating saging sa loob ng ipapasok natin sa loob ng boxes. So abangan nyo yung mga susunod na video mga katanim kung ano yung mga i-upload namin, and palagi lang kayong manood dito sa ating YouTube channel. Lagi kayong updated. So salamat sa inyo mga katanim. God bless. Yeah.